Naging masunurin ako sa mundong kailaliman hanggang 3 taon at kalahati. Nang ako'y itapon ng aking hari ng mga kaluluwa sa mundo. Ang dahilan ay wala siyang oras para magalaga ng bata dahil sa kanyang mga gawain. Kaya pinabayaan niya akong maghanap ng tagapangalaga sa mundo. Nang ako'y dalhin sa ampunan, nahirapan ang tagapamahala ng ampunan. Dahil ako ay aktibo sa gabi pagkatapos matulog sa araw. At madalas pang maglakbay sa panaginip tuwing 3 araw. Nang gabing yon, ako ay muli nang nawala. Dumating ang tagapamahala ng ampunan mula sa mahigit 100 kilometro patungo sa Ho Chen Ling Manor. Nakita niyang ako ay nakahiga sa sopa, mahimbing na natutulog. Isang lalaki ang umupo sa tabi at hinahaplos ang aking munting kamay. Bagamat siya ay kamakailan lamang nagiging iritable, sa kaibuturan ng kanyang puso ay malambot. Ang munting bola ay natagpuan ng gwardiya ng Manor habang nag-ikot ito ng mahigit 4:00 ng umaga. Sa ilalim ng 100 taong gulang na puno ng pag-aalaala sa likod ng bundok. Hindi rin maipaliwanag ng tagapamahala ng ampunan ang tungkol dito. Ang munting bola ay 3 taon at kalahati pa lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, nakasalalay lamang sa kanyang 2 munting binti. Paano siya nakarating sa Ho Chen Ling Manor na mahigit 100 kilometro ang layo? Tinitigan ni Ho Chen Ling ng may lambing. Ang munting bola na mahimbing ang tulog. May isang boses sa kanyang isipan na nagpapagalaw sa kanya. Upang panatilihin ang munting bola sa kanyang tabi. Kaya't sinunod niya ang kanyang sariling puso. Kahit na mayroon na siyang 3 anak na lalaki. Nagpasya pa rin siyang ampunin ang munting bolang ito. Si Song King ay nagulat. Kahit na ang pamilyang Ho ay ang pinakamayamang pamilya sa China, tiyak na hindi nila kailangan ng pera o tao. Ngunit kailangan pa rin nilang itanong ang opinyon ng munting bola. Umupo siya sa tabi ng munting bola, at marahang tinawag siya. Zai Zai. Si Zai Zai ay mahimbing na natutulog. Kagabi ay tumakbo siya ng masyado palayo at sa ngayon ay hindi pa makabawi. Ngunit narinig niyang tinatawag siya ni Lolo tagapamahala ng ampunan. Sinika pa rin niyang ibuka ang kanyang mga talukap. Gamit ang mga naguguluhang mata na punong-puno ng luha na tumitig sa kanya. Tinawag niya ng may munting tinig si Lolo tagapamahala ng ampunan. Napabuntong hininga si Song King ng may pagmamahal. Maingat na hinaplos ni Ho Chen Ling ang kanyang maitim na ulo. Munting bola. Mamaya, pwede ka bang manirahan kasama si Ho Papa? Nakabulaga si Zai Zai habang kumikislap ang kanyang mga itim na mata. Sino si Ho Papa? May tatay siya. Nakatira na sa ilalim ng lupa ang tatay niya sa mismong kaharian ng mga patay. Hindi tama. Parang ang tatay ang nagdala sa kanya sa mundo. Upang makahanap ng tagapangalaga sa mundo na alaga sa kanya. Inilipat ni Zai Zai ang kanyang tingin mula sa tagapamahala ng ampunan. Sa katawan ni Ho Chen Ling, may kaunting pagdududa sa kanyang isipan. Ang tagapangalaga sa mundo na ito ay mukhang mayaman sa kapalaran. Bakit may mga palatandaan ng maagang kamatayan ngayon? At malamang ay mangyayari ito sa loob ng 2 araw. Gumamit siya ng malambot na tinig na parang bata habang nagtatanong. Gusto mo bang maging tatay ni munting bola sa mundo? Itinaas ni Ho Chen Ling ang kanyang kilay. Mundo, kumpirmadong tumango si Zai Zai at seryosong ipinaliwanag. Mundo, ang tunay na tatay ni munting bola ay nakatira sa mundong kailaliman. Si Ho Chen Ling ay hindi napigilan ang pag-aalala. Kinuha niya ang munting bola mula sa sofa. Tumingin siya sa malinaw na itim at puting mga mata ng munting bola. At ang pagnanasa at pag-asa sa kanyang mga mata. Maingat siyang humalik sa kanyang noo. Gagawin kong ama si Zai Zai dito sa mundo. Si Zai Zai ay labis na natutuwa. Nagbigay siya ng isang halik sa pisngi ng tagapangalaga sa mundo. Ang galing! May ama na si Zai Zai dito sa mundo. Maari siyang hilingin sa kanyang ama na dumating mamaya para sunduin siya. Ama. Ang apelyido ko ay Zai Zai. Hindi pwedeng palitan ang pangalan. Alam ni Ho Chen Ling na maaaring hindi alam ng munting bola. Ang pagkakaroon ng kamag-anak sa mundong kailaliman ay nangangahulugang kamatayan. Palagi niyang iniisip na darating pa ang kanyang tunay na ama para sunduin siya. Pero hindi niya ito sinira. Sa halip, sinunod niya ang masayang sinasabi ng munting bola. CJ, kung hindi pa palitan ang pangalan, tawagin na lang siyang Zai Zai. Pagkatapos ng 100 taon, hayaan mong dumating ang tatay ni Zai Zai para sunduin siya. Nang matapos na si Ho Chen Ling sa pagtawag sa butler para ayusin ang mga papeles ng pagampon, naghahanda siyang dalhin ang bagong anak na babae para maglibot sa mansyon. Tumawag ang asawa niyang si Zhang Ning. Pagkatapos tumawag, tumingin siya ng maamo kay Zai Zai na nakayakap sa kanya. Zai Zai, kailangan ni tatay na lumabas sandali. Maglalaro muna si Zai Zai sa bahay. Malinaw na naramdaman ni Zai Zai. Ang bagong tagapangalaga sa mundo ay nasa countdown na ng kanyang buhay. Umiyak siya at niyakap ang leeg ng tagapangalaga sa mundo. Ang malambot na katawan niya ay mahigpit na nakalubog sa kanyang yakap. Huwag, tatay. Gusto ni Zai Zai na makasama si tatay. Saan man pumunta si tatay, doon din siya susunod. Ang bagong labas na tagapangalaga sa mundo. Hindi siya pwedeng umalis ng ganito papunta sa mundong kailaliman. Si Zai Zai ay masarap at malambot sa kanyang yakap. Talagang iba siya sa 3 anak na lalaki. Si Ho Chen Ling ay napakamaawain. Kukunin siya ng kanyang tatay. Sa sasakyan, si Zai Zai ay nakaluhod sa mga bisig ng tagapangalaga sa mundo. Pinalibutan niya ang tagapangalaga sa mundo gamit ang kanyang gatas. Kaya kahit na siya ay natutulog na, basta't kasama niya ang tagapangalaga sa mundo, wala siyang dapat ikabahala.
Nakita ni Ho Chenling na ang kanyang mahal na anak na babae ay sobrang antok na. Dahan-dahan niyang tinukso ang malambot na pisngi nito. Antok na si Zai. Matulog ka na. Yayakapin ka ng tatay habang natutulog. Si Zai ay tahimik na nagtanong sa tagapangalaga sa mundo. Natutulog na si Zai. Yayakapin din ba ng tatay si Zai palagi? Ngumiti si Ho Chenling habang tumango. Gagawin ko. Natulog agad si Zai. Malumanay na tinawag ni Ho Chenling si Zai ng 2 beses at napansin niyang walang reaksyon ito. Alam niyang talagang natutulog na ang maliit na bata. Sa isang sandali, hindi malaman kung iyak o tatawa. Isang oras ang lumipas, huminto ang sasakyan sa Kanghua. Huminto sa ibaba ng ospital sa bahagi ng mga pasyente. Personal na binuhat ni Ho Chenling ang munting bola pataas. Nakarating na sa kwarto ni Zhang Ning. Ang malambing na ngiti ni Ho Chenling ay biglang nawala. Dumating ka. Sino siya? Nang makita ni Zhang Ning ang munting bola na niyayakap ni Ho Chenling, ang kanyang mga pupils ay biglang pumikit. Tumingin si Ho Chenling sa kanyang mahal na anak na babae, at mahinahon na ipinaliwanag. Siya ang bagong ampon kong anak na babae. Si Zhang Ning ay nagulat at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang bagong ampon mong anak na babae. Bakit? Bilang pinakamalaking pamilya sa Hua, ang Ho, ang kailangan ay hindi anak na babae kundi anak na lalaki. Nakakunot ang noo ni Ho Chenling. Sa unang tingin ko kay Zai, agad ko siyang nagustuhan. Hindi mo ba nasabi dati na umaasa kang makakakuha tayo ng anak na babae? Si Zhang Ning ay ngumiti, ang kanyang mukha ay mas maputla kumpara noon. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang isipan at huminga ng malalim. Itinukod niya ang kumot, bumangon at nilapitan si Ho Chenling na may bahagyang ngiti. Maaari ko bang yakapin siya? Umayag si Ho Chenling at ibinigay ang munting bola. Pero patuloy siyang nagmamasid ng may pag-iingat. Takot siyang ang katawan ni Zhang Ning ay mahina at hindi makakayang yakapin. Sa sandaling iniabot ni Zhang Ning ang kanyang kamay para kunin ang munting bola. Hindi sinasadyang tumingin ang kanyang paningin sa likod ng kanang tainga ni Ho Chenling. Nakita niyang ang mahahabang itim na linya sa likod ng kanyang tainga ay malapit ng maging isang bilog. Agad na nawala ang kanyang hindi pagkatanggap sa kanyang puso. Ngayon, walang pakialam kung siya ay malamig sa kanya. Hintayin na ang linyang itim ay maging isang bilog. Si Ho Chenling ay lubos na mahuhulog sa kanya. Hindi kailanman malalaman na siya ay hindi ang tunay na Zhang Ning. Siya ay tinatawag na Zhang Jing. Siya ang kambal na kapatid na babae ni Zhang Ning. Mula pagkabata, siya ay may inggit sa kanyang kapatid na si Zhang Ning. Pareho silang may parehong mukha. Bakit siya lang ang makakapag-asawa kay Ho Chenling at hindi ako? 3 buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente ang aking kapatid at namatay agad. At noong mga panahong iyon, si Ho Chenling ay nasa ibang bansa para sa trabaho. Nakipagtulungan siya sa kanyang mga magulang upang palitan ang kanilang pagkakakilanlan. Siya na ang naging asawa ni Ho Chenling. Kasabay nito, ang kanyang ama ay humingi ng tulong sa isang master. Pinagawa niyang maglagay ng mga orasyon sa pagkain na ibinibigay kay Ho Chenling. Kapag tunay na na-inlove na si Ho Chenling sa kanya, kahit na malaman niyang siya si Zhang Jing, mamahalin pa rin siya ng labis. Tungkol naman sa inumin na ito, kung gusto ito ni Ho Chenling, maaari na muna itong itago bilang isang bagay. Napansin ni Zai ang masamang presensya. Sa instinct, bigla siyang dumilat. Nang yumuko si Zhang Ning, tumama siya sa isang pares ng mga itim at malamig na mga mata. Natakot siya at sa hindi niya sinasadyang pagbitaw, ito ay nahulog. Napakabilis ng reaksyon ni Ho Chenling. Agad na inabot ang munting bola at niyakap ito pabalik sa kanyang mga bisig. Ang tingin kay Zhang Ning ay naging napakalamig. Ano ang ginagawa mo? Palaging iniisip ni Ho Chenling na mula noong nangyaring aksidente sa sasakyan, nagbago ang kanyang asawa. At ang pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanya ng hindi malay na pagnanais na lumayo. Si Zhang Jing ay may kulay ng mukha na kasing maputla ng papel at itinuro ang munting bola sa kanyang mga bisig. Asawa. Kanina, bigla siyang bumukas ng mata. Mukha itong nakakatakot. Si Ho Chenling ay hindi nasiyahan at nagkunot ng noo. Natutulog si Zai ng napakalalim. Mahina ang iyong katawan, magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako sa ibang araw para makita ka. Hindi siya nagantay sa sagot niya. Si Ho Chenling ay humawak kay Zai at umalis. Si Zhang Jing ay nakatayo sa lugar na iyon na may malamig at masamang tingin. Ho Ling, kung alam ko lang na ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Ho, paano maaaring mapunta ang kasal na ito sa kanyang kapatid? Mabuti na lang at patay na ang kanyang kapatid. Di aabot ng 3 araw. Ako ang magiging tunay na Yenje, Ho bilang kapalit niya. Ang nakasisindak na hangin ay lalong lumalakas kasama ng kanyang masamang kaisipan. Ang ganitong uri ng presensya na nakakapanginig sa mundo. Ngunit ito ang paboritong pagkain ni Zai. Kahit na nasa gitna siya ng kanyang mga panaginip, ang kanyang maliit na ilong ay hindi nakatiis at kumilos ng kaunti. Ang kanyang pink na bibig ay tila nag-aingay pa. Sa kanyang labi, may mga laway na lumalabas dahil sa pagkain gusto niya. Si Ho Chenling ay nakikinig sa tunog ng maliit na bibig ni munting bola. Ang kanyang dating pag-iingat ay unti-unting nawala. Ang kanyang labi ay bahagyang ngumiti. Maliit na pusa na gutom. Nasa panaginip pa siya ay kumakain ng masarap. Si Zai ay talagang gutom. Dahil sa sobrang bango, siya ay biglang nagising. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niyang yakap pa rin siya ng tagapangalaga sa mundo. Sa unang pagkakataon matapos magising, nagbigay siya ng isang malaking malambot na ngiti kay tagapangalaga sa mundo. Tatay.
Maliit na boses na parang bata. Kahit si Ho Chenling, na malamig at walang pakialam, ay hindi nakaligtas. Nagugutom si Nai Zaizai. Tumango si Nai Zaizai. Ang maliit na katawan ay gumagapang sa mga bisig ng tagapangalaga sa mundo. Mabilis siyang bumangon mula sa mga bisig ng tagapangalaga sa mundo. Ang maliit na baba ay nakasalalay sa malapad na balikat ng tagapangalaga sa mundo. Ang mga mata na kaitim na parang tinta ay nakatingin sa malawak at maliwanag na pasilyo. Sa mga mata ni Nai Zaizai, ang buong pasilyo ay napakadilim na halos hindi na makita ang kamay. May mga walang katapusang anino na nagmumula sa malayo. Siya ay lumiko. Nakita niya ang isang anino sa likod ng tenga ng tagapangalaga sa mundo, na malapit ng maging bilog na itim na linya. Si Nai Zaizai ay puno ng pagkalito. Tatay, naligo ka na ba? Si Ho Chenling ay nawindang sa tanong ng kanyang mahal na anak na babae. Mabilis siyang sumagot na nakangiti. Naligo ako kagabi. Anong nangyari? Nakakunot ang noo ni Nai Zaizai. Tumingin sa walang katapusang mga anino na nagsasama-sama. Pagkatapos ay naging napakanipis na itim na linya. Isa sa dulo ng linya ay nakakabit sa isang silid na hindi kalayuan. Ang kabilang dulo ay nasa likod ng tainga ng tagapangalaga sa mundo. Pero, itay, may madilim na bagay sa likod ng iyong tainga. Pwede bang tulungan kita na tanggalin ito? Nagulat si Ho Chenling na hindi niya nalinis ng maayos ang kanyang sarili habang naliligo. Pero habang nakikinig sa malambing na boses ng kanyang anak na babae, tumuloy siyang umiti sa pagmamalasakit. CJ, salamat Nai Zaizai. Bumuka ang bibig ni Nai Zaizai. Ipinakita ang dalawang matutulis na pangil. Walang anuman. Si Itay ang unang nagalaga kay Nai Zaizai sa mundo. Bilang kapalit, kailangan din protektahan ni Nai Zaizai si Itay. Pagkatapos sabihin ni Nai Zaizai, sinundot niya ang kanyang daliri. At dahan-dahan niyang tinanggal ang itim na linya na nahuhulog sa laman. Pagkatapos ay pinagsama-sama. Inilagay ito sa kanyang bibig at sinipsip ng 2 beses. Si Ho Chenling ay nakaramdam lamang ng pangangati sa likod ng kanyang tainga. Parang may bigat na tanikala na biglang nawala. Ang masamang kaisipan sa kanyang kaibuturan ay agad na nawala. Si Nai Zaizai ay ngumiti ng masaya. Sige na, sige na. Ngayon ay malinis na ang likod ng tainga ni Papa. Kasabay nito, mula sa malapit na silid pagamutan ay narinig ang isang matinding sigaw. Si Ho Chenling ay ngumiti. Niyakap ang kanyang anak at mabilis na bumalik. Si Nai Zaizai ay nakatingin ng may angking pagkamangha gamit ang kanyang malalaking mata. Habang nakatingin, sinasamantala ang pagkakataon habang hindi nakatingin si tagapangalaga sa mundo. Binuksan ang kanyang munting bibig at mabilis na nilamon ang mga espiritu sa pasilyo. Sa isang kisap mata, ang mga espiritu ay naubos niya ng tuluyan. Lalo pang sumigaw ang mga iyak sa silid ng ospital. Natatakot si Ho Chenling na baka magalit si Zhang Ning at matakot siya. Kailangan niyang ilapag siya sa harap ng pinto ng silid ng ospital. Naghihintay si Nai Zaizai sa labas kay Papa, okay ba? Humaplos si Ho Chenling sa kanyang ulo at bumalik sa silid ng ospital. Nang umangat si Nai Zaizai na masarap ang kinakain, nakita niya ang isang batang lalaking mahigit sa 10 taon. Lumabas mula sa bahagi ng elevator, at saka nagmamadaling tumakbo papunta rito. Tumayo ka at huwag gumalaw. May panganib. Sa sandaling kinuha ng batang lalaki ang munting bola. Isang banayad na amoy ang humaplos sa ilong ng munting bola. Inamoy ng munting bola ang mabango at humitit ng isang dahan-dahan. Achoo! Malaki ang pagbahing na ito. Medyo naguluhan si Nai Zaizai pagkatapos ng pagbahing. Ngunit mabilis siyang nakapag-react. Mabilis na naghanap ang kanyang mga malalaking mata sa katawan ng batang lalaki. Agad na nakita sa braso ng kuya ang isang hanay ng mga butil ng bodha. Hindi niya alam kung ano yon. Abala si Itay ng mga kaluluwa sa trabaho. Wala siyang oras na ipaliwanag sa kanya ang mga pangunahing kaalaman. Agad na sinuri ni Bai Mingsu ang kalagayan ng munting bola sa kanyang mga bisig. Tinignan niya ang paligid gamit ang gilid ng kanyang mata. Napansin ang madilim na hangin na umaabot mula sa hadang baba, na ang koridor ay naging malinis. Nawala rin ang nakakatakot na aura. Nakita niyang biglang bumahing ang munting bola. Hindi siya nag-iisip at mas pinagtibay ang pagkakayakap sa munting bola. Sinabi kay kuya, hindi ba siya komportable? Ang mga normal na tao na nahaharap sa madilim na hangin, maaaring magkasakit o mas malala, maaaring mamatay. Mula pa noon, ang pamilya ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mundo ng mga espiritu. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay unti-unting nawala. Sa kasalukuyang henerasyon, sa pamilya, si Bai Mingsu lamang ang ipinanganak na may mata ng yin-yang. At saka, makakapag-usap sila ng libre sa pagitan ng yin at yang. Medyo nahihiya si Nai Zaizai. Itinuro niya ang mga butil ng diamante ng malaking kapatid. Malaking kapatid, nakakaamoy si Zaizai ng amoy mula sa iyong mga butil at gusto niyang bumahin. Pagkatapos sabihin yon, bumahin siya ng malambing. Bumaba si Bai Mingsu at tumingin. Ang mga butil na ito ay regalo sa kanya ng kanyang lolo sa oras ng kanyang kapanganakan. Dinala niya ito sa loob ng maraming taon. Nakita niyang inabot ng munting bola ang kanyang ilong. Walang anumang pagdududa si Bai Mingsu. Mabilis niyang inalis ang mga butil at inilagay ito sa kanyang bulsa. Ganito, di ba? Patuloy pa rin si Zaizai sa pagpisil sa kanyang ilong. Nananalita siya na parang bata, kahit na may natitirang amoy, pero hindi na gaanong matindi. At bumahing siya. Sa huli, niyakap ni Bai Mingsu si munting bola at pumunta sa. Humingi siya ng plastic bag sa station ng nurse. Pagkatapos ilagay ang mga butil sa loob, dito lamang tumigil si Zaizai sa pagbabahing.
Umiti si Bai Mingsu habang pinagmamasdan. Ang kuya ay si Bai Mingsu. Ikaw naman, munting bola. Ano pangalan mo? Kuya Mingsu. Si Naizay-zay ay may apelyidong Ming. Amoy ni hari ng mga kaluluwa. Napo ng Naizay-zay. Medyo nagulat si Bai Mingsu. Apelyidong Ming. Naizay-zay. Ngumiti at umiling si Naizay-zay. Tanong ng munting bola sa kanya. Iyan ang pangalang binigay ni Papa. Talaga bang sobrang cute? Ngumiti si Bai Mingsu at umiling. Sobrang cute at kakitakit. Dumating ba si Naizay-zay kasama ang tatay? Tumango si Naizay-zay at umungol ng malambot. Nga, pero andoon ang tatay sa silid pagkakasakit na iyon. May sumisigaw sa silid pagkakasakit kanina. Tumingin si Bai Mingsu sa direksyon na tinitingnan ni Naizay-zay. At sa mga sandaling iyon, bumukas muli ang pintuan ng elevator. Dumating si tagapamahala ng ampunan Lu kasama ang ilang mga doktor at nurse. Mabilis silang pumasok sa silid pagkakasakit na tinuro ni Naizay-zay. Munting bola, may nangyari ba sa iyong ama? Munting bola ay umiling na tila kalmado. Hindi iyon mangyayari. Dahil nandito si munting bola, tiyak na mabubuhay ng mahaba ang ama. Ang mga itim na bilog ay nakatali na. Ayos lang ang ama. Nang maalala ang utos ng ama, nagdagdag si munting bola. Sinabi ng ama na hintayin ko siya sa labas. Tumugon si munting bola sa ama. Matapos niyang sabihin iyon, tumingin si munting bola kay Bai Mingsu. Kuya Mingsu, bakit ka napadpad dito? Nandito si Bai Mingsu upang samahan ang lolo sa kanyang check-up. Bigla niyang napansin na ang itaas ay puno ng masamang energy. Nagmamadali siyang dumating upang magligtas. Pero nagulat siya na isang munting bola lamang ang nakita. At biglang nawala ang masamang energy. Natakot siyang matakot si munting bola. Niyakap ni Bai Mingsu si munting bola at mahinahon siyang ipinaliwanag. Si Kuya Mingsu ay nandito upang samahan ang pamilya para sa check-up. Nasa ibaba lang ng building. Nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ng katawan ni Naizay-zay. Kakagusto lamang niyang subukan ang mata ng inyang para tingnan ang kalagayan ng katawan ni Naizay-zay nang biglang. Bumukas ang pinto ng silid paggamutan. Lumabas si Hu Chenling mula sa loob. Sinundan siya ng tagapamahala ng ampunan at iba pa. Nakita ni Naizay-zay na lumabas si tagapangalaga sa mundo. Mabilis siyang bumaba mula sa mga bisig ni Bai Mingsu. Tumakbo siya ng may maiksi at mabigat na mga binti patungo sa tagapangalaga sa mundo. Yakap-yakap niya ang hita ni Hu Chenling. Itay. Sa instant, ninyakap ni Hu Chenling si munting bola. Napadako ang kanyang tingin kay Bai Mingsu. Buto. Naguluhan si Bai Mingsu sandali bago nakabawi. Magandang araw, Hu Tio. Tumingin si Naizay-zay kay tagapangalaga sa mundo at kay Kuya Mingsu. Tanong niya sa malambing na tinig. Kuya Mingsu, Papa, kilala niyo ba ang isa't isa? Medyo naguguluhan si Bai Mingsu. Magkaibigan ang pamilya Bai at pamilya Ho. Wala siyang narinig na si Tito Ho ay kailanman. Nagkaroon ng ganitong kalaking anak na babae. Si Naizay-zay ay nakahiga sa yakap ng tagapangalaga sa mundo. Nagsisilbing paliwanag niya habang pinipikit-pikit ang kanyang malalaking mata. Nga, ang daddy ay ang tatay ni Naizay-zay dito sa mundo. Ang kanyang tunay na tatay ay nasa mundong kailaliman. Nasa mundong kailaliman. Huwag nang banggitin si Bai Mingsu. Kahit ang mga tagapamahala ng ampunan at mga doktor sa likuran ay alam na kung ano ang ibig sabihin nito. Nangyari ay ang tunay na tatay ng munting bola ay namatay. Kaya siya ang ampon ni Ginoong Ho. Tumingin si Hu Chenling sa mga tao na may malamig na hitsura. Ngunit nang banggitin si Naizay-zay, ang kanyang boses ay napakamahinahon. Siya ang aking anak na babae. Naizay-zay. Bumalik sa mundong kailaliman. Kakatuwang na proseso ng mga dokumento ng pag-aampon. Naalala ni Bai Mingsu ang sinabi ng kanyang lolo tungkol kay Tita Zhang. Mula nang magkaroon ng aksidente 3 buwan na ang nakalipas ay hindi na siya nagpakita. Kakarating lang niya mula sa silid paggamutan kung saan nakita si Tito Ho na lumabas. Nagatubiling nagtanong siya, Tio Ho, maaari ba akong pumunta at tingnan si Tia Zhang? Sa kailalim ng mga mata ni Hu Chenling may lumitaw na galit na tingin. Ang boses niya ay tila nananatiling payapa. Maaari. Gusto ring makita ni Naizay-zay ang mga tao sa loob. Bagamat ang panganib ay naalis na ngayon. Matapos ang lahat, ang taong iyon ay konektado sa mga pagbabago sa kapalaran ng tagapangalaga sa mundo. Tatay, maaari bang pumasok si Naizay-zay kasama si Kuya Bai Mingsu para tingnan? Sa harap ng kanyang malambot at mabangong munting bola na anak na babae, ang mukha ni Hu Chenling ay humupa at naging mahinahon. CJ, sasamahan ni tatay si Naizay-zay pumasok para tingnan. Sa silid ng sakit, si Zhang Jing ay naantok matapos bigyan ng sedatibo. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa dati. Ang kanyang buong anyo ay tila mas pagod na. Nang makita ni Naizay-zay ang babae, sa kanyang isipan ay biglang pumasok ang presensya ng yin na nadama niya habang siya ay natutulog. Ang mga maliwanag at malaking mata ay umikot-ikot. Tatay, sino ito? Munting bola. Ito ang asawa ng tatay. Siya rin ang iyong ina. Ang munting bola ay nagniningning ang malalaking mata. Mula sa kanyang pananaw, ang asawang ito ng tagapangalaga sa mundo ay may malalim na ugat. Siya ay may dalang buhay sa kanyang balikat. Ang munting bola ay nagtanong sa tagapangalaga sa mundo na may kalituhan sa mukha. Tatay, napakabait mo. Bakit may ganitong asawa? Si Hu Chenling ay nagulumihanan sandali. Ano ang uri ng ganitong asawa? Talaga bang may problema ang asawa? Ang mga pagbabagong napansin niya sa loob ng 3 buwan. Talaga namang hindi ito ang kanyang mga haka-haka.
Si Bai Mingsu ay tahimik na ginamit ang kanyang mata ng inyang. Napakunot siya ng noo nang makita ang mababaw na dilim na nakapaligid kay Zhang Ning. Tito Ho, mayroon bang kakaiba kay Aon Zhang kamakailan? May mga bagay na hindi katulad ng dati. Unti-unting naging madilim at malalim ang mga mata ni Ho Chenling. Talagang may ilan. Ngunit lahat ay maliliit na bagay. Halimbawa, dati ay mahilig uminom ng gatas. Ngayon, hindi na siya umiinom kundi ng dugo ng swallows. Dati, mahilig siyang magpinta at manood ng mga eksibisyon. Ngayon, hindi na niya ito tinitingnan. Sabi ng kanyang mga magulang, ito ay dahil 3 buwan na ang nakalipas. Si nakababatang kapatid na si Xiao Jing ay nagkaproblema sa pagbisita sa eksibisyon. Ngayon, itinigil na rin niya ang pagpipinta. Si Naizay ay humihikbi. At pagkatapos ay humatsing siya ng malakas. Si Bai Mingsu ay naisip ang ginawa ni Naizay na humikbi. Sa amoy ng sandalwood sa kanyang pulseras. At malakas din ang kanyang pagkahatsing. Ang kanyang tingin ay mabilis na naglakbay sa sulok-sulok ng silid. At talagang nakakita siya sa sulok ng pader na malapit sa bintana. Na may kaunting abo. Ang atensyon ni Ho Chenling ay nahatak papunta kay Naizay na humatsing. Naizay, anong nangyari? Muling nagsimula si Naizay na pisilin ang kanyang ilong. Atay, ang amoy ng silid at ang amoy ni Kuyaksu. Ang aroma mula sa kanyang mga pulseras. Si Naizay ay hindi mapigilan ang paghatsing sa amoy. Atsu, si Ho Chenling ay abala sa pagbubukas ng lahat ng kurtina. Pagkatapos ay itinulak niya ang bintana para sa ventilasyon. Si Bai Mingsu ay nilagyan ang kanyang daliri ng kaunting abo at iniusog ito sa kanyang ilong para naamoy. Si Hu Yuaning ay humahawak kay munting bola at lumapit sa kanya na may matalim na tingin. Ano ito? Tito Ho, ito ay abo ng insenso. Bakit may abo ng insenso sa kwarto ni Tita Zhang? Si Tita Zai ay namatay sa insidente. Maganda ang relasyon ng iyong Tita Zhang at siya. Kaya madalas siyang nag-aalok ng insenso at nagbabayad ng papeles sa kanyang kwarto. Ganito ang sinasabi. Pero si Hu Chenling ay may pagdududa sa kanyang isip. Ang asawang babae ay may mahinahon at tahimik na personalidad. Palagi siyang may magandang pagunawa at mabait. Kahit na ito ay isang na kwarto ng ospital. Ayon sa ugali ng asawa, tiyak na hindi niya gagawin ang madalas na nag-aalok ng insenso sa kanyang mga kamag-anak sa loob. Pero ang paliwanag ng asawa ay walang kapintasan. Sa huli, 3 buwan na ang nakaraan. Madalas na nananaginip ang asawa ng mga bangungot tungkol sa aksidente sa sasakyan. Mukhang makatwiran na magsunog ng papel at insenso para sa kapatid na babae. Pero biglang dumating si Bai Mingsu at binanggit ang abo ng insenso. Tiyak na may problema sa sitwasyon. Ang pamilya Ho at pamilya Bai ay magkaibigan sa loob ng 100 taon. Alam ni Ho Chenling na may kakayahan si Bai Mingsu na wala ang mga karaniwang tao. Nang maisip ito, dahan-dahang nagsalita si Ho Chenling. Mingsu, tingnan mo nang mabuti. Aasikasuhin ko muna ang munting bola. Pagdating sa labas, hindi na nagdudurot ng ilong ang munting bola. Nakakatawang tingnan ito ni Ho Chenling. Allergic ang munting bola sa abo ng insenso. Sa tingin ng munting bola, tama naman siguro. Kaya tumango siya. Ikay, meron ba kayong sanggol? Naalala ni Ho Chenling ang 3 anak na lalaki. Nagdagdag ng init ang kanyang mga mata. Munting bola, mayroon ka pang 3 tunay na kuya. Lalo pang naguluhan ang munting bola. Mataas na buto. Pero tatay, yung tiyahin sa loob ay may mabigat na kasalanan. Tadhana na hindi magkakaroon ng anak. Dahil pinili ni Naizay ang tagapangalaga sa mundo na ito. Siguradong hindi siya magtatago ng anuman. Si Ho Chenling ay naguguluhan. Tiningnan niyang mabuti si munting bola. At pagkatapos ay niyakap siya at dinala sa katabing silid pahingahan. Zai, maari mo bang sabihin kay tatay kung ano ang nakita mo sa silid? Si Zai ay tinitingnan si tatay ng may pag-iingat. Ang itim na mga mata ay umiikot. Pinaling ang kanyang ulo sa kanan at kaliwa. Ang kanyang nakabahalang itsura ay napaka-cute. Naalala niyang sinabi ng hari ng mga kaluluwa na, huwag takutin ang mga tao. Kaya't si munting bola ay nag-isip ng mabuti. Upang hindi masyadong gumamit ng mga salita na mula sa tagapangalaga sa mundo. Para ipahayag ang kanyang ibig sabihin. Tatay, nakita ni Zai yung tiyahin na may daladalang buhay ng tao. Ang ama ay walang kapintasan. At ang babae na yon ay dapat hindi kapamilya. Si Ho Chenling ay nanahimik, kaya't si Naizay ay katulad ni Bai Mingsu. Mayroon din siyang mata ng yin-yang. Hindi niya maiwasang maisip ang eksena nang dumating si Naizay. Naizay, paano ka nakarating mula sa ampunan papunta sa bahay ng ama? Si Naizay ay tumawa ng hehe. Nakatagpo si Naizay sa telebisyon ng bahay ng ama sa munting bayan. May isang napakalaking puno ng hawthorn. Pinakamamahan ni Naizay ang puno ng hawthorn. Kaya't nang natutulog na ang tagapamahala ng ampunan at ang iba pa, nagdesisyon siyang sumakay ng tren at maghanap. Walang residente ng mundong kailaliman na ayaw sa puno ng hawthorn. Naisip ni Ho Chenling, talagang matapang na Naizay. Iniisip ang tungkol sa pagkakaroon ni Naizay ng mata ng yin-yang. Kumunot ang noo ni Ho Chenling. Niyakap niya si Naizay ng mas mahigpit at bumulong sa kanya. Nakikita ni Naizay ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Maliban sa tatay at kay Bai Mingsu na kuya, wala nang ibang makakapagsabi. Alam mo ba, bagaman hindi nauunawaan ni Naizay, ngunit siya ay masunurin pa ring tumango. Hinalikan ni Ho Chenling ang kanyang noo. Iniisip ang kanyang asawa sa silid ng ospital. Mali,
Ang taong iyon ay hindi dapat ang kanyang asawa na si Zhang Ning, kundi ang kanyang hipag na si Zhang Jing na namatay sa aksidente. Naging malalim ang mga mata ni Ho Chenling. Lumabas siya sa silid pahingahan na may yakap na Nai Zaizai. Sakto namang lumabas si Bai Mingsu mula sa silid ng ospital. Tiu Hinho, si Aunt Zhang ay talagang may kaunting problema. Dahil natuklasan na may problema si Zhang Ning, mabilis na umalis si Ho Chenling sa ospital na may dalang 2 bata. 2 oras mamaya, huminto ang may batch sa libingan sa labas ng bayan. Bumaba si Ho Chenling na may yakap na munting bola. Sinundan siya ni Bai Mingsu. Ang isang matanda at 2 bata ay umabot sa harap ng puntod ni Zhang Jing. Tumango si Ho Chenling kay Bai Mingsu. Mahinang umungol si Bai Mingsu. Umiikot siya sa paligid ng puntod. Dahan-dahang dumaan ang kanyang daliri sa kanyang noo. Nang magbukas ang mata ng Yinyang, ang karaniwang kalmado na si Bai Mingsu ay nabigla. Ang daming lumulutang. Ngunit dahil araw ito at mataas ang araw, ang mga iyon ay dahan-dahang nagpakita. Isa-isang naglabas ng itim na ulo. May mga hindi makatiis sa matinding sikat ng araw. Diretso nilang tinakpan ang kanilang mga mata at tumingin mula sa puntod. Si Ho Chenling ay tumingin sa kanya habang siya ay natumba. Agad siyang lumapit at ginawang may isang kamay siya sa paghawak sa kanya. Mingsu, anong nangyari? Ang ekspresyon ni Bai Mingsu ay mahirap ipaliwanag. Maraming tao ang lumilibot. Ito ang unang pagkakataon na ako ay nabigla. Pasensya na kay Tioho, nakapagpatawa. Mabilis na tumingin si Ho Chenling sa paligid. Ito ay isang sementeryo na umaabot sa 10,000 ektarya. Ang mga bagay na yon ay hindi kakaiba. Pero hindi ba araw ngayon? Si Bai Mingsu ay nagtataka rin. Hindi ko alam. Ngunit tila lahat sila na maaari lumabas ay lumabas na. At lahat sila ay nakatingin sa amin. Maingat na tiningnan ni Bai Mingsu. Napansin niyang isa-isa ang mga nagliliparan. Lahat sila ay nakatingin sa munting bola sa kandungan ni Ho Uncles. Sa isip niya, agad siyang tumayo. At inilagay ang munting bola sa likod niya. Ho Uncles. Tila nakatingin sila sa munting bola. Ang mukha ni Ho Chenling ay naging malamig. Ang kanyang mga mata ay biglang naging matalim at ang aura niya ay bumukas. Si Bai Mingsu ay sa kabila ng lahat ay bata pa. Hindi dapat masyadong mahaba ang paggamit ng mata ng Yinyang, kung hindi ay kapwa mababawasan ang enerhiya at dugo. Tiningnan niya muli ang puntod ni Zhang Jing. Tiniyak na wala talaga rito, kaya't agad niyang pinatay ang mata ng Yinyang. Gayunpaman, nakaligtaan niya ang mga nagliliparan. Pagkatapos makita ang munting bola, isa-isa silang nagpakita ng mga ekspresyon ng pagmamalaki. Karamihan sa kanila ay dumating sa mundo sa Hulyo. Tingnan ang mga nakatayong residente ng mundong kailaliman ng pamilya. Karamihan sa kanila ay kilala si Nai Zaizai. Nakita na ang mahal na anak ng hari ng mga kaluluwa ay talagang nakasandal sa isang tao. Paano hindi ka magiging masaya? Iyan ay si Nai Zaizai, di ba? Tama, ay naku Siyam. Sinabi ni Kuya He na abala ang ating malaking boss. Na walang oras kahit sa kanyang anak na babae. Kaya't direktang ipinadala ang kanyang anak na babae sa mundo para maghanap ng tagapangalaga. Hindi ko inasahan na totoo ito. Sinabi rin ni Kuya Bai. Ay naku, mukhang hindi na tayo dapat magmadali. Kahit gaano tayo kabilis na gustong magbalik buhay, kailangan pa ring sundin ang normal na proseso ng mundong kailaliman. Matapos lahat, kahit ang malaking boss ay iniwan ang kanyang anak sa iba. Ay naku, ang tagal na mula nang makita si Nai Zaizai. Mukhang mas cute siya ngayon. Gusto ko siyang halikan. Sige, halikan mo siya. May isang tao mula sa pamilya Bai sa tabi niya. Baka masaktan ng tao. Hindi mo ba natatakot na ang mga ninuno ng pamilya Bai ay magkakaroon ng pagkakataon habang hindi ka pa nagbabalik buhay? Itapon ka sa kawali ng langis at iprito ng 7 o 8 beses. Narinig ni Nai Zaizai ang pamilyar na boses. Pero sobrang pagod na siya, kaya wala siyang lakas na bumati. Kaya't masaya siyang nakatulog muli sa mga bisig ng tagapangalaga sa mundo. Matapos tiyakin ni Bai Mingsu ang sitwasyon, nilingon niya si Ho Chenling at umiling. Tito Ho, hindi nakita si Tita Zhang. Hindi nagulat si Ho Chenling. Nagtawag siya kay Bai Mingsu na magpabalik at pag-usapan na lang ito mamaya. Sa wakas, wala siyang nakikita. Kung may mangyaring hindi maipaliwanag ng siyensya, tanging si Bai Mingsu na batang ito ang makakaprotekta kay Nai Zaizai. Mingsu, salamat sa iyong pagod. Nakangiting umiling si Bai Mingsu. Walang anuman. Gusto ko rin si Nai Zaizai. Pinaalala sa kanya ni Ho Chenling. Mayroong mata ng Yinyang si Nai Zaizai. Nakita rin niya ang kakaiba sa silid ng mga pasyente. Nagtaka si Bai Mingsu. Nag-isip siya habang nakakunot ang noo bago siya dahan-dahang nagsalita. Tito Ho, masyadong maliit pa si Nai Zaizai. Madalas makita ang mga bagay na yon ay labis na nakakaapekto sa kanyang isip. Mas mabuti pang hintayin mo akong umuwi. Hayaan mong mag-isip si Lolo ng paraan upang isara muna ang kanyang mata ng Yinyang. Bahagyang umiti si Ho Chenling. Dahan-dahang pinagsalitan ng kamay ang kanyang balikat. Kahit na hindi mo sabihin, naghahanda na akong makasama ka mamaya sa bahay ni Bai. Humingi ng tulong kay Tito Bai. Isang matanda at 2 bata ay bumalik mula sa sementeryo at inabot ng 2 oras. Hindi balak ni Ho Chenling na kumain sa bahay ni Bai. Kaya bago pumunta sa bahay ni Bai, dinala ang 2 bata sa isang pribadong restaurant muna. Lumalim na ang gabi, kahit na medyo pagod pa si Nai Zaizai. Ngunit ginising ng tagapangalaga sa mundo para kumain ng hapunan. Tito Ho, ibig mong sabihin ay, kayo at si Nai Zaizai ay isang buong araw nang hindi kumain. Nagulat si Bai Mingsu.
Ang pinuno ng unang angkan, si Ho Chenling. Sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng hiya. Dati, ang tatlong anak na lalaki sa bahay ay may mga asawa. At kasama ang katulong na tiyahin sa pag-aalaga. Sa buhay, hindi na niya kailangang mag-alala. Nakalimutan na ng oras ang sinabi ng kanyang asawa. Para sa mga bata, mas mabuti ang kumain ng kaunti ngunit madalas. Sina Izay ay bumuka ng kanyang mapupulang bibig. Nagbukas siya ng malaking yawn. Mukhang hindi nakatulog ng mabuti sina Izay. Napaka-cute hanggang sa natunaw ang puso ni Ho Chenling. At nang magsalita sina Izay, pinabayaan siyang mapahiya na tila walang masisilungan si Ho Chenling. Hindi bale, Daddy. Sina Izay ay kadalasang natutulog mula umaga. Sa gabi lang siya nagsisimulang kumain at maglaro. Sina Izay ay hindi nagugutom mula umaga. Naalala ni Ho Chenling ang sinabi ni Song King na nalilito sina Izay sa araw at gabi. Ang ganitong ugali sa pamumuhay ay hindi tama. Unang nagsalita si Bai Mingsu. Gusto ni Izay na maglaro sa araw. Natutulog lamang siya sa gabi. Kung hindi siya lalaki. Ayaw ni Izay maging maliit. Nagulat siya at nagising ng bigla dahil sa kanyang malabo at natutulog na mga mata. Ang kanyang malalaking itim na mata ay nakatitig ng labis. Ang kanyang mga pisngi ay pumula at umumbok. Ang batang iyon ay maglalaro na mag-isa sa langit. Matutulog sa gabi. Huwag maging maliit ang bata. Dapat itong lumaki at maging mataas. Tiningnan niya ang tagapangalaga sa mundo ng mabilis. Kailangan lumaki ang bata na kasing taas ng kanyang ama. Nagulat sina Ho Chenling at Bai Mingsu sa bata. Ang cute na ekspresyon ng bata ay nagpasaya sa kanila. At nang mapansin ni Bai Mingsu si Ho Uncle, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Kung nakita ito ng mga kapatid na sina si Jin, si Ju, at si Chen, malamang ay magduda sila kung siya ba ang kanilang tunay na ama. Matapos kumain ng hapunan, dinala ni Ho Chenling ang dalawa sa lumang bahay ng pamilya Bai sa pamamagitan ng sasakyan. Saklaw nito ang ilang libong ektarya. Ang mga pavilion at mga estruktura ay may masalimuot na disenyo. Royal Garden sa period costume na palabas. Gustong-gusto ni Izay dito. Dahil ito ay halos kapareho ng mundong kailaliman kung saan siya nakatira. Agad na umabot ang tatlo sa malaking silid sa harapan. Alam ni Ginoong Bai na darating si Ho Chenling kaya't maaga siyang naghintay. Nandito na si Chenling. Mabilis, maupo ka. Pagkatapos sabihin yon, napatingin siya sa munting bola sa mga bisig ni Ho Chenling. Nang makita ang munting bola, nagulat siya. Kumunot ang noo ni Ginoong Bai, ngunit agad din niyang pinakawalan ito. Ngumiti si Ho Chenling at nagpakilala. Si Zai. Ito ang aking anak na babae. Magandang bati, na Izay. Nagulat si Ginoong Bai. Apelyido niya ay Ming. Tumango si Ho Chenling. Nag-aalala siya kung may problema sa apelyido ng kanyang anak na babae. Dahil ang pamilya Bai ay may kakayahang makipag-ugnayan sa inyang. Hindi nakatiis si Ho Chenling na magtanong ng kaunti. Ginoong Bai, may problema ba sa apelyidong ito? Ngumiti si Ginoong Bai at umiling. Wala namang problema sa apelyido. Ngunit medyo nagulat siya dahil matagal na siyang hindi nakakarinig ng apelyidong ito. Ang pinaka nagulat siya ay, ang munting bola na ito ay hindi niya maunawaan. Hindi lang hindi niya maunawaan, kundi nagdudulot din ito sa kanya ng kaunting takot. Nakakabigla ito. Napansin din ni Bai Mingsu ang kakaibang ekspresyon ng lolo. Nang maisip ang dahilan kung bakit dinala ni Ho ang munting bola, siya ay kusang nagsalita. Lolo, ikaw. Sabi ni Ho na ang munting bola ay nakakakita ng mga bagay. Hindi na nakapagpigil si Lolo Bai at mabilis na tumayo. Ang kanyang medyo madilim na mga mata ay biglang kumislap. Munting bola, hayaan mong tingnan ka ng mabuti ng lolo. Kahit na naguguluhan ang munting bola. Siya ay labis na nagtitiwala sa tagapangalaga sa mundo at kay Ginoong Juksu. Mabuting kapatid na babae. Nagsaya ang puso ni Lolo Bai. Biglang bumagsak ang kanyang daliri sa gitna ng noo ng munting bola. Naghahanda siyang tingnan ng mabuti sa pamamagitan ng mata ng Yinyang. Ano nga ba ang sitwasyon ng munting bola? Nang ang dulo ng daliri ay tila humawak lang sa gitna ng noo ng munting bola. Hindi pa nakabukas ang mata ng Yinyang. Isang daloy ng masamang enerhiya ang bumalik mula sa munting bola sa gitna ng kanyang noo. Agad na namula ang mukha ni Ginoong Bai sa sakit. Agad na inabot ni Zai ang kanyang noo. Kasabay nito, tinakpan din niya ang daliri ni Ginoong Zi na nakatutok sa kanyang noo. Ginoong Bai, sabi ng daddy, huwag daw hawakan ang noo ni Zai. Masakit iyon. Agad na naisip ni Ho Chenling ang tunay na ama ni Zai. Alam din ng ama na espesyal ang sitwasyon ni Zai. Nang tingnan muli ang mukha ni Ginoong Bai, nagbago ang kanyang anyo. Agad na nagtanong si Ho Chenling. Ginoong Bai, kumusta po kayo? Ang ekspresyon sa mukha ni Ginoong Bai ay patuloy na nagbabago. Anong klaseng mata ng Yinyang ang sobrang nakakatakot? Nagsalita ang isip ni Ginoong Bai. Ang balak niyang kunin ang munting bola bilang estudyante ay biglang nawala. Sa ganitong kalakas na lakas, mukhang kailangan na niyang mag-aral. At tungkol sa naunang sandaling iyon ng pagdampi, nakakita siya ng isang kakaiba. Mingsu, dalhin mo si Zai para maglaro. May dapat pag-usapan ng iyong lolo at tiyoho. Isang pag-aalala ang lumitaw sa mata ni Bai Mingsu. Lolo, nang marinig ni Zai na makakapaglaro siya kasama si Jeksu, agad siyang umiti sa saya. Kuya Mingsu, saan tayo maglalaro? Nag-isip si Bai Mingsu. Zai, gusto mo bang pumunta sa bahay ni Kuya Mingsu? Uminog si Zai at tumingin kay tatay. Tatay,
Pwede bang makapaglaro si Zai Zai kay Kuya Mingsu? Hinaplos ni Ho Chenling ang kanyang ulo. Siyempre, pwede. Hintayin mo lang ang tatay at si Lolo Bai matapos sa usapan at susunduin ka agad. Yay! Hinawakan ni Bai Mingsu si Zai Zai at umalis na sila. Dinala ni Lolo Bai si Ho Chenling sa silid-aralan. Nang maisara ang pinto ng silid-aralan, naging seryoso ang mukha ni Lolo Bai. Bahagyang pinigilan ni Ho Chenling ang kanyang mga labi. Si Tio Bai, may problema ba si Zai Zai? Tumango si Lolo Bai. Chenling, saan mo natagpuan ang batang ito? Hindi nagtago si Ho Chenling. Sa ilalim ng malaking puno sa likuran ng aking mansyon. Isa siyang ulila mula sa Huaren Orphanage. Formal ko na siyang inampon. Nakakunot ang noo ni Lolo Bai. Sa ilalim ng malaking puno, hindi na hinintay ni Lolo Bai na magsalita si Ho Chenling at nagtanong muli. Nakapagpa-check up na ba? Maayos ang boses ni Ho Chenling. Wala pang sagot sa ngayon. Nais sana naming pumunta sa ospital ngayon. Sakto sanang makapagpa-check up kay Zai Zai. Pero nahuli dahil sa mga bagay tungkol sa aking asawa. Tio, si Tio Xiang, kung mayroon kayong sasabihin, sabihin niyo lang. Tumangon ng mabigat si Lolo Bai. Chenling, bagamat hindi ko kayang basahin ang batang ito, pero yung sandaling pagdampi kanina lang ay nagsabi sa akin. Maaga ang kapalaran ng batang ito. Dapat ay hindi na siya buhay ngayon. Kumang mga mata ni Ho Chenling. Maagang araw. Ipinatong ni Bailao Yezi ang kanyang kanang hintuturo. Ang dulo ng kanyang daliri ay tila itim na parang may matinding nasunog dito. May mga pagbabawal sa kanyang katawan. Napakamasungit at malupit. Ang katulad kong tao na nag-aaral ng espiritual ay hindi dapat makipag-ugnayan ng puwersado. Tumahimik si Ho Chenling ng ilang segundo. Nang siya ay muling nagsalita, ang kanyang boses ay napakadiin. Ano man ang mangyari, si Nai Zai Zai ngayon ay aking anak na babae. Dahil siya ay aking anak na babae, hindi ko papayagan na siya ay mamatay ng maaga. Ang kanyang mata nanginyang, wala akong magagawa. Hintayin nating lumabas ang aming matandang Ginoo at tingnan. Tumayo si Ho Chenling upang magpasalamat. Salamat, Bay Bubo. Ibinangon ni Bailao Yezi ang kanyang kamay na may kababawan ng pag-aalala. Mag-ingat ka sa paligid ni Zai Zai. Alam ko na. Matapos mag-usap ang dalawa, saka lamang sila umalis sa opisina. Pumunta si Ho Chenling kay Bai Mingsu upang kunin si Zai Zai. Sa pag-uwi sa sasakyan, napansin ni Zai Zai na malumbay ang kanyang tagapangalaga sa mundo. Ano bang nangyari sa'yo, Dad? Niyayakap ni Ho Chenling si Munting Bola. Pinisil-pisil niya ang mga malambot at mabibilog na braso nito. Munting Bola, siguradong palalakihin ka ng tatay na ligtas. Mabuhay ka ng matagal. Pinipikit-pikit ni Munting Bola ang kanyang malalaking madidilim na mata. Medyo nalilito at medyo hindi alam ang nangyayari. Pero hindi ito nakakaapekto sa kanyang tugon kay tagapangalaga sa mundo. Tatay, huwag kang mag-alala. Si Munting Bola ay magiging dahilan din upang mabuhay ng matagal ang tatay. Sa presensya niya, walang makakasakit kay tagapangalaga sa mundo. At mayroon pa siyang 3 kuya. Si Munting Bola ay magpoprotekta rin sa kanila, upang mabuhay din sila ng matagal. Pero kalimutan na ang masamang tiyahin sa ospital. Hindi iyon ang tiyahin na gusto ni Munting Bola. Tumigil na ang sasakyan. Binuksan ni Ho Si Cheng ang pinto ng sasakyan habang naghihintay na bumalik si tatay. Narinig ang mga salitang nais ni Munting Bola na protektahan sila. Si Ho Si Cheng, na 8 taon, at si Munting Bola sa loob ng sasakyan, ay nagkakatinginan ng may malaking mata. Munting Bola, sino ka? Si Ho Chenling ay may ibang mukha kapag kaharap ang kanyang anak. Walang emosyon at tila walang pakialam. Ho Si Chen, ito ang iyong kapatid na babae. Anak, si Ho Si Chen ay napahinto ng saglit. Pero nang marinig ang sinabi ng kanyang tunay na ama, hindi niya napigilan ang sarili at bigla siyang napatawa. Anak, kapatid na babae. Ang mommy ay naka-ospital na ng 3 buwan. Saan tayo kukuha ng kapatid na babae para sa kanila? Itay, parang naiinip ka na sa pagnanais ng anak na babae. Kaninong anak na babae ang binuhat na sinabing siya ang aking kapatid na babae? At tinatawag pa siyang anak. Kapag nalaman ng kanyang tunay na ama na tinatawag mong anak ang kanyang anak na babae, mag-ingat ka. Sa harap ng malamig na mga mata ng tunay na ama, si Ho Si Chen, ang batang kaibigan, ay biglang tumahimik. Anak, tingnan mo ang tagapangalaga sa mundo. At tingnan mo rin ang batang lalaki sa labas ng sasakyan. Tila may pagkakapareho ang mga mukha ng dalawa. Agad na nakumpirma ang pagkatao ng batang lalaki sa labas. Lumabas siya mula sa yakap ng tagapangalaga sa mundo. Humihikbi at humahakbang pababa ng sasakyan. Agad na kumilos, ngunit ang dalawang ama't anak ay walang reaksyon. Nakaakbay na si Munting Bola sa binti ng batang si Ho Si Chen. Ikaw ang nakatatanda kay Nai Zai Zai, tama ba? Kumusta, nakatatanda? Ako si Nai Zai Zai, 3 taon at kalahati na ako ngayon. Para makita siya ng nakatatanda. Nakataas ang kanyang mga paa at nakatingala si Nai Zai Zai. Pagtakip ng mga magaganda at malalaking mata na nakatitig sa kanya. Si batang Ho Si Chen ay napakagiliw dito. Ngunit medyo mayabang siya at hindi makapagpakumbaba. Naging stutter siya habang nagsasalita. At ang kanyang mga mata ay nagsimulang maguluhan. 3 taon at kalahati nga. Ayos. Ang bata mo naman. Nakatitig si Nai Zai Zai na tila isang maliit na matanda. Magandang araw, nakatatanda. Huwag mag-alala, nakatatanda. Kahit na maliit si Nai Zai Zai. Ngunit siguradong hindi magiging problema ang pagprotekta sa tatay at sa inyo, nakatatanda. Makakapagbigay sa inyo ng pag-aaruga hanggang sa huli. Munting Bola ang pinakamaraming narinig sa mundong kailaliman ay,
wala na ang tao. Wala man lang taong mag-aaruga hanggang sa huli. Kaya sa isip ni Nay Zaizay, bukod sa buhay, natural na ang pinakamahalaga ay ang pag-aaruga hanggang sa huli. Ho si Chen, batang kaibigan. Pag-aaruga hanggang sa huli. Tumango ang bola. Nga, mukhang hindi masyadong nasisiyahan ang nakababatang lalaki. Biniluktot ni Munting Bola ang kanyang ulo at nagdagdag ng isang pahayag. Kung nais ng nakababatang lalaki, ang mga susunod na salinlahi ng nakababatang lalaki, maaari ring tumulong si Nay Zaizay sa pag-aaruga hanggang sa huli. Nagtahimik si Ho si Chen, batang kaibigan, at mabilis na tumingin kay amang tagapangalaga. Itay, hindi mo naman daladala ang isang tanga, di ba? Nasa kanyang labi pa ang mga salita. Si Ho si Chen, batang kaibigan ay tinamaan agad sa likod ng ulo ng kanyang amang tagapangalaga. Ho si Chen, si Nay Zaizay ay iyong kapatid na babae. Mayroon bang sinasabi mo na tanga ang sarili mong kapatid na babae? Si batang si Ho si Chen ay tila labis na nalungkot. Pero tatay, sinumpa niya ako. Si Munting Bola ay may mukhang nalilito. Wala naman, kuya. Sinasabi ni Nay Zaizay ang katotohanan. Si Ho Chenling ay mahinahon na hinawakan ang makinis na kamay ni Nay Zaizay. Nay Zaizay, huwag pansinin ang kuya mo. Dad, dadalhin kita sa loob para makita mo ang kuya mo. Si Ho si Chen ay tumingin sa kanyang tatay na may hindi pa nakitang malasakit. Bigla siyang humarap at tumakbo patungo sa sala. Habang tumatakbo, sumisigaw siya mula sa loob. Kuya, bumaba ka na. Ang tatay natin ay naguguluhan. Si Nay Zaizay ay nakinig ng mabuti at agad na nagbigay ng paliwanag. Kuya, wala namang gulo ang tatay natin. Ayos ang tatay natin. Mabilis si Ho si Chen. Pero hindi inaasahan na mas mabilis si Munting Bola. Nang siya ay umakyat sa hagdang bato. Si Munting Bola, na mukhang malambot, ay nakapasok na sa sala. Mula sa itaas ng gusali, naramdaman ni Ho si Ju na may mabigat sa kanyang hita. Mayroong mainit na bagay na yumakap sa kanyang binti. Nang tumingin siya, mukha siyang nakatitig sa Munting Bola. Nag-click si Ho si Ju. Pinulot niya ang Munting Bola mula sa kanyang binti at niyayakap ito. Dahan-dahan niyang tinimbang ito at mukhang may bigat ito. Ikaw nga pala si Zaizay. Ikaw ang bagong miyembro ng aming pamilya. Ang mga mata ng Munting Bola ay kumikislap. Umuwol siya at niyakap ang leeg ng nakababatang kuya. Inamoy niya ang kanyang katawan. Mataas. Ang pangalan ko ay Nay Zaizay. Babalik na ako sa mundong kailaliman. 3 taon at kalahati na ako ngayong taon. Pumasok na si Ho Chenling na sumisigaw. Kuya, wag mo na siyang yakapin. May problema ang isip niya. Sabi niya, bibigyan ako at ang aking mga inapo ng magandang buhay sa katandaan. Si Zaizay ay nagtahip sa kanyang labi na may pagyayabang at itinataas ang kanyang baba. Kuya, talagang totoo ang sinasabi ni Zaizay. Wala namang problema si Zaizay, matalino siya. Pero ang kanyang ikalawang kuya ay may kakaibang amoy. May kakaibang bagay sa kanya. Naamoy niya ito mula sa ikalawang kuya. Isang banayad na amoy ng dugo. Wala naman ito sa tagapangalaga sa mundo. Wala rin ito noong niyayakap niya ang ikatlong kuya. Yumakap si Munting Bola sa leeg ng ikalawang kuya. Hinampas niya ito sa pisngi niya. Saan si Guan Layang? Lagyan muna ng label si Zaizay. Sino ang may ganang saktan ng kanyang mga tao? Siguradong magagalit siya. Nang pumasok ang isa sa likod at nakita ang eksenang ito, kumabog ang puso ni Ho Chenling. Ang ikalawang anak ay may matinding obsesyon sa kalinisan. At mayroon siyang kakaibang asal. Mukha siyang maamo at madaling kausap. Pero siya ang pinakamahirap makipag-usap sa 3 anak. Nakakunot ang noo ni Ho Chenling. Mabilis siyang lumapit at kinuha si Zaizay mula sa yakap ng ikalawang anak. Gusto ka ni Nay Zaizay? Nakabawi si Ho si Ju. Marahang humaplos ang daliri sa kanyang pisngi. Nagkaroon ng kaunting basa sa dulo ng kanyang daliri. Napagtanto kung ano yon. Ang buong pagkatao ni Ho si Ju ay tila bumagsak. Ngunit si Munting Bola ay walang kamalayan sa nangyayari. At mumiti pa sa kanya ng napakasigla. Kahit si Ho si Chen na nag-aalangan, hindi nakatiis na ipaliwanag ng tahimik para kay Munting Bola. Ikalawang kapatid, si Nay Zaizay ay bata pa. Huwag mong ipagkasundo ang sarili mo sa kanya na parang siya ay isang Munting Bola. Kumilos ang mga labi ni Ho si Ju. Ang mga ugat sa kanyang noo ay tumitibo. Biglang nakatitig si Munting Bola sa kanyang ulo. Nakakita ng napakamababaw na itim na ulap. Ikalawang kapatid, nakatagpo ka ba ng mga multo kamakailan? Malungkot na tinakpan ni Ho si Chen ang kanyang mukha. Nay Zaizay, wala na akong magagawa para iligtas ka. Ang ikalawang kapatid ay may 2 malaking pagbabawal. Una, siya ay may obsesyon sa kalinisan. Pangalawa, katulad ng kapatid na panganay, siya ay hindi naniniwala sa mga kwento ng mga espiritu. Sino ang nagmamadali sa kanino? Nang marinig ni Ho Chenling ang sinabi ni Nay Zaizay, biglang naging mabigat ang kanyang tingin. Si Nay Zaizay ay may mata ng inyang. Tiyak na may nakita siya mula kay Ho si Ju. Ho si Ju, sagutin mo ang tanong ng kapatid mong babae. Biglang umisi si Ho si Ju na may pagmamalaki at kahangalan. Halatang isa pa siyang estudyante sa junior high. Pero ang galit at puot sa kanyang mga mata ay naglalagablab. Ano ba naman siya, wala siyang kwenta. Naging seryoso ang mukha ni Ho Chenling. Noong malapit na siyang magalit, narinig ang malambing na boses ni Munting Bola. Ikalawang kapatid, hindi masamang bagay si Nay Zaizay. Si Nay Zaizay ay si Nay Zaizay. Nakita ang naglalagablab na galit sa mata ng kanyang ikalawang kapatid. Agad na inilapat ni Nay Zaizay ang kanyang malambot na daliri sa kanyang noo. Marahang pinisil.
Nagkaroon si Ho Si-ju ng pakiramdam na parang gusto ng pigaing ang kanyang noo. Ngunit mula nang bumalik sila mula sa inabandonang villa sa suburb, ang bigat na yon ay biglang nawala. Makapangyarihang pakiramdam ng kabuhayan. Ang galit at puot sa kanyang mga mata ay nawala. Tumingin siya ng may pagdududa sa munting bola na nakatingin sa kanya. Tanong ng munting bola na may malambing na boses. Ikalawang kuya, saan ka pinakamalayong pumunta? Si Ho Si-cheng sa tabi ay nakasimangot at hindi masaya. Tumawag ang tiyuhin sa kanya upang bumisita sa isang pabayang villa. Wala na ang lahat doon. Hindi alam kung bakit kailangan pang tumakbo ng ikalawang kuya. Sinilip ni Ho Chenling ang panganib nang pumikit ang kanyang mga mata. Muli, ito ay tungkol sa Zhang. Tahimik na naitala ni Nai Zai sa kanyang isipan. Pabayang lugar, nakatayong villa. Pagdating ng gabi, natutulog na si Papa at ang mga kuya. Tiningnan niya ron, sinipat niya ng maigi. Nakita ang malungkot na mukha ng tagapangalaga sa mundo. Nagmadali siyang niyayakap ang tagapangalaga sa mundo at nilalambing siya. Papa, wala iyon. Poprotektahan kayo ni Nai Zai. Agad na tinakpan ni Ho Chenling ang malungkot na anyo sa kanyang mukha. Himasin ang makinis na pisngi ni Nai Zai. Pagkatapos, tumingin siya mula sa itaas kay Ho Si-ju. Si Ho Si-ju ay agad na tumayo ng tuwid. Kahit na hindi na siya nagmamalasakit sa laway sa kanyang pisngi. Pasensya na, Nai Zai. Kanina, si ikalawang kapatid ang mali. Mabilis na inabot ng munting bola ang kanyang mga braso na parang lotus kay ikalawang kapatid. Wala itong kinalaman kay ikalawang kapatid. May masamang bagay na nakikialam kay ikalawang kapatid. Itinaas ni Ho Si-ju ang kanyang kilay. Masamang bagay. Nais pang sabihin ng munting bola. Binago ni Ho Chenling ang paksa. Nakabalik lang si Nai Zai. Dadalhin ko siya sa itaas para tingnan ang kanyang silid. Nasa mga bisig na ni Ho Si-ju si munting bola. Nang marinig ito, si Zhang Ning ay umingiti ng malakas at may lambing. Itay, mas mabuti pang ako at si Chen ang magdala kay Nai Zai pataas. Ngunit tinanggihan ito ni Ho Chenling. Kailangan niyang makipag-usap ng mabuti kay Nai Zai. Nakikita niya ang mga kalakalat na bagay. Mas mabuti nang mas kaunti ang nakakaalam. Hindi dahil hindi nagtitiwala sa sariling anak, kundi dahil sa tatlong anak at sa pamilya ni Zhang. Okay naman ang relasyon doon. Natatakot siya na gamitin ng mga taga-Zhang ang kanyang mga anak para alagaan si Zai. Matapos sabihin ni Ho Chenling, kinuha niya si Zai mula sa mga bisig ni Ho Si-ju at niyayakap siya habang umalis. Pinahid ni Ho Si-cheng ang kanyang mga mata. Nakababatang kapatid, ang ating ama ba ay talagang nababaliw? Yakap-yakap ang isang munting bola. Parang nakakuha ng napakamahalagang kayamanan. Hindi naman ito dahil wala tayong mga anak. Si Ho Si-ju ay nakahawak sa kanyang dibdib. Bahagyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang ama na umaakyat ng hagdang bahay habang yakap si munting bola. Talagang may mga pagbabago. Pero mas mabuti ito, hindi ba? Nakanganga si Ho Si-cheng. Saan ang kabutihan? Inayos ni Ho Si-ju ang ilang mahahabang hibla ng kanyang buhok sa noo. Nagkaroon ng kaunting damdamin ng tao. Pinag-isipan ni Ho Si-cheng ng mabuti. Tila totoo nga. Ikaw, pangalawang kapatid. Tanggap mo na ang kapatid na ito. Hindi ka nalalaban. Nakangiti si Ho Si-ju habang tinitingnan siya. Kailan ko sinabi na hindi ko gusto ang kapatid na ito? Si Ho Si-cheng ay nabigla at nakapagtataka na nakatingin ng malaki. Hindi mo ba narinig na ang tatay natin ay nagampo ng isang babae? Tumakas sa klase at umuwi. Nagbago na ako ng isip. Gusto ko si Nai Zai. Si Ho Si-cheng ay sadyang nagpasakit sa puso ng pangalawang kapatid. Gusto siya kaya ka naglalaway. Gusto siya kaya sinasabi mong naiinip ka. Hinaplos ni Ho Si-ju ang pisngi na pinagsaluhan ng munting bola. At pagkatapos, mahigpit na hinaplos ang ulo ng nakababatang kapatid. Munting bola na 3 taon at kalahati. Isang malambot at mabangong kapatid na babae. Kailangan naming mga kuya na maging maluwag at mapagpatawad. Naiintindihan. Si Ho Si-cheng ay tila may lungkot sa mukha. Ang anak ng tiyuhin namin ay 3 taon at kalahati rin lamang. Tuwing umiiwas ka, talagang hindi ka makalapit. Si Ho Si-ju ay humagikhik at naglakad palabas na nakasaksak ang mga kamay sa kanyang bulsa. Ang pinsan ay maaaring ikumpara sa sariling kapatid na babae. Ano ang nangyari sa isipan mo? Tingnan mo si ikalawang ginoo na naglalakad palabas. Si Ho Si-chen ay ayaw harapin ng mag-isa ang kanyang mahigpit na ama. Agad siyang sumunod. Saan ka pupunta? Si Ho Si-ju ay hindi huminto sa kanyang paglalakad. Bigla siyang bumalik. Ngayon, pupunta ako para ihanda ang regalo ng pagkikita para kay Zai. Sige, pupunta rin ako. Sa silid tulugan, si Zai ay nag-aayos ng isang napakamakinis na prinsesa. Naglalaro siya ng masayang-masaya sa loob ng kwarto. Si Ho Chenling ay matagal na nakatingin sa silid. Napagtanto niyang talagang gustong-gusto ni Zai ang kwartong ito kaya siya ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos batiin si Zai, saka siya bumaba sa silid-aralan sa unang palapag. Para sa anumang hindi inaasahan. Pagkapasok sa silid-aralan, tinawag niya si Ginoong Luo. Tiyaking nakasara ang pangunahing pintuan ng mansyon. At ang pinto sa likod ng bundok. Ang dalaga ay nagiging magulo ang puti at itim. Magayos ng katulong bago ako matapos sa aking ginagawa. Tita, alagaan mo ng mabuti ang dalaga sa gabi. Ginoo, nasaan sina si Ju at si Cheng? Lumabas sila. Sabi ay bumibili sila ng regalo para sa dalaga. Sa ilalim ng mga mata ni Ho Chenling ay may munting ngiti. Ang kanyang anak ay tiyak na hindi magiging bastos. Nagsalita si Ho Chenling at umilag ng kamay.
Umalis si Ginoong Luo, ang butler. Tinawagan ni Ho Chenling ang kanyang assistant na si Jiang Lin. Siya sa atin ng tahimik ang insidente ng aksidente ng kanyang asawa 3 buwan na ang nakalipas. Huwag palampasin ang kahit anong detalye. Mag-ingat na iwasan ang mga miyembro ng pamilyang Zhang. Sa isang mahinang tunog na kakat. Habang nagsasalita si Ho Chenling kay Jiang Lin, tumingin siya sa pintuan ng silid-aralan. Isang madilim na munting ulo ang unang sumilip. Pagkatapos ay isang pares ng malalaking mata na parang sa ibon. Tumingin siya sa loob ng silid na puno ng kuryosidad. Nang makita ang tagapangalaga sa mundo na nakaupo sa likod ng mesa, agad na itinulak ng munting bola ang pintuan at mabilis na tumakbo papunta roon. Itay. Si Ho Chenling ay nagmadaling isara ang telepono. Pagkatapos ay lumuhod at nahuli ang munting bola na parang maliit na bala, na parang tumatakbo patungo sa kanya. Paano nandito si Nai Zaizai? Umungol ang bola. Sa mga bisig ng tagapangalaga sa mundo, tumatanggi siya ng may lambing. Nais ni Nai Zaizai si Itay. Ang tagapangalaga sa mundo ay napakalambing. Gusto lang ni Nai Zaizai ng yakap. At nais din ni Nai Zaizai na siguraduhin kung ligtas ang tagapangalaga sa mundo. Sa gabi, ang mga espiritu ay sobrang aktibo. Kailangan niyang bantayan ang tagapangalaga sa mundo para makapagpahinga. Si Ho Chenling ay nagdalawang isip. Kahit may 3 anak na lalaki siya. Ngunit dahil lalaki ang mga ito, kaya't siya ay palaging napakahigpit sa 3 anak. Ang anak na babae ay iba. Dapat alagaan ang anak na babae. Inangat ni Ho Chenling ang munting bola. Ang kanyang malamig na anyo ay hindi sinasadyang naging malambing. Gusto rin ni Itay si Nai Zaizai. Natatakot siyang hindi makatulog ang anak na babae sa gabi. Hindi na rin nagtrabaho si Ho Chenling. Hinawakan ang anak na babae at umakyat sa itaas upang magpahinga sa silid. Naalala ang pangarap ng kanyang asawa na magkaroon ng anak na babae noong siya ay buhay pa. Lalong naging malambing ang kanyang mga mata at kilay. Bitbit ang munting bola, bumalik siya sa kanyang silid. Binuksan ang drawer at kinuha ang isang makapal na album. Nang makita ng munting bola ang album, agad siyang naakit dito. Tatay, ano ito? Nakakita siya ng mga itim at puting larawan sa mundong kailaliman. Unang pagkakataon na nalaman niyang may mga kulay ang mga larawan. At ang mga tao sa mga larawan ay parang mga tiyan na nakilala niya sa araw. Parang yung tiyan na nakita niya. Pero ang kanyang tingin ay napakamalambing. Tatay, siya ba ang mama? Malambing na tumango si Ho Chenling. Siya ang mama ni Nai Zaizai. Biglang nagtanong si Nai Zaizai kay tatay. Nasaan ang mama? Pinagsaluhan ni Ho Chenling ang labi, may bahagyang pagkapuot na dumaan sa kanyang mga mata. Ang nanay at tunay na ama ni Nai Zaizai ay pareho. Pumunta sa mundong kailaliman. Nagtaka si Nai Zaizai. Kaya patay na ang kanyang nanay sa mundo. Biglang nagalala si Nai Zaizai at humina ang kanyang boses. Itay. Ang pagdating ba ni Nai Zaizai ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina? Kahit ang mga residente ng mundong kailaliman, hindi magbubuntis kahit hindi sila muling isisilang. Siya ay isang espesyal na kaso. Dahil sa kanyang pagsilang, naglaho ang kaluluwa ng kanyang ina. Sinabi ng hari ng mga kaluluwa na mahal siya ng kanyang ina. Kaya handa siyang ipagpalit ang kanyang walang hanggan para sa kanya. Pero paano naman ang kanyang nanay sa mundo? Dahil siya ay kakaiba. Ang sobrang yin energy ba ang dahilan ng kanyang kamatayan? Agad na yumuko si Ho Chenling at hinalikan ang kanyang bilog na pisngi. Wala itong kinalaman kay Nai Zaizai. Si Itay ang hindi nakapangalaga sa kanya ng mabuti. Nagtaka si munting bola. Hindi siya. Nakikinig sa mga salita ng tagapangalaga sa mundo. Agad na niyakap ng munting bola si Ho Chenling. Magaling na ang tatay. Sinabi ng tatay sa mundong kailaliman kay Nai Zaizai na ang buhay at kamatayan ay nakatakda. Lahat ng tao ay may araw na pupunta sa mundong kailaliman. Ang nanay na ganito kamahabagin ay tiyak na hindi sisihin ang tatay. Nakatitig si Ho Chenling sa munting bola na malambot sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ng munting bata ay napakalinaw. Takot na siya ay malungkot, nag-aalala siyang nakatingin sa kanya. Parang isang maliit na adulto, pinapakalma siya sa malambing na boses. Unti-unting huminahon ang puso ni Ho Chenling na parang may kulang. Bahagyang idinampi ang kanyang noo sa noo ng munting bola. Lanan, tama ang sinabi ni Nai Zaizai. Lahat ng tao ay mamamatay, ngunit maaga o huli.